Ito pag-usapan natin to, no? Okay. So, kamusta po mga ka-streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, ang sinasabi po ng mga Duterte fanatics na malinis daw po ang pamumuno ni Duterte. Wala daw pong korupsyon, sabi. Di ba naririnig yun, di ba? Oo, ang administrasyon ni Bangag, puro korupsyon. Samantala kay Digong, hindi. Mga kababayan, meron pong pag-aaral ngayon sa Europe na si Duterte po ang isa sa pinakakurakot na presidente sa buong mundo. Meron pong pag-aaral ngayon, meron pong nilabas. Kailan nilabas? Ngayong araw lang mismo, January 25, 2025. So, kanina nung nabasa ko to, ay puta, magandang i-content ito. Diba? So, ngayon ito, tingnan nyo to Okay. So ito no, actually, naalala ko nung sinabi nga po ni Duterte, ni Digong, na ang Congress daw po, ang the most rotten institution daw po sa Pilipinas. Di ba? So ngayon sabi nga po ni Franz Pumarin dito, no? So Lan urge President Duterte to file raps if he can prove House is rotten. Ito ba nakalimutan niyo na ba 'to mga DDS? Di ba? Nakalimutan niyo na ba 'to? So tama ang sinabi ngayon ni Atty. Claire na si Duterte lang po, puro lang intriga, hindi naman kaya patunayan. Ito don't get me wrong ako naniniwala po ako na may mga congressman po tayo mga magnanakaw. May mga politician po tayo magnanakaw. Naniniwala po ako doon. Hindi po tayo engot na sabihin na ang gobyernong ito ay sobrang linis. Naniniwala po ako doon na may magnanakaw na mayor, may magnanakaw na barangay captain, may magnanakaw na governor, may magnanakaw na vice mayor, may magnanakaw na congressman. Totoo yun. Pero ang point natin dito mga kababayan, bakit mo iniwan ni Duterte na nakahang itong sinabi niya noong 2024? Sabi ni Digong, ang Congress daw po ang pinaka-rotten, nabubulok na institusyon sa Pilipinas. So ano na nangyari? Ano nangyari? Wala. So, ibig sabihin nun, chismis na naman po yan. At una sa lahat mga kababayan, bago mo sabihin na rotten ang isang institusyon, kamusta ka naman? Di ba? So, ito nakita ko po ito sa OCCRP. So, anong ibig sabihin ng OCCRP? Ang gulo ng laptop ko talaga. So ito pang ibig sabihin nito ay Organized Crime and Corruption Reporting Project. Yun niya, ito international na pag-aaral po ito. International po ito. Organized Crime and Corruption Reporting Project. Ito po ay nasa Europe. Sa Europe ito. So kayo mga streetwise na ito, nilabas po ito ngayong araw lang. January 25, ay February 25. So sabi dito, basahin natin dito Okay. Rodrigo Duterte, naisulat siya dito. President of the Philippines responsible for more than 1,000 extrajudicial killings, endorsing vigilantism and systemic violations of human rights. Okay. So si Digong yan, no? Reported by OCCRP. So bakit? Ang tanong dito bakit? Baka fake news na naman yan. Sabi ng mga DDS, wala fake news yan. Then mga kababayan, no, kung tayo lang nagsasabi dito sa Pilipinas, di ba? Pwede natin sabihin na, sige, debate tayo. Pero pag ibang bansa na po nagsabi, ibig sabihin may pag-aaral po ito. Hello po, Daniel Quaresma, maraming salamat, no? From Candelaria. Okay. So sabi dito, okay, Duterte has made a mockery of rule of law in this country, said Drew Sullivan, editor of the Organized Crime and Corruption Reporting Project and one of the 9 judges who made the selection from nominations submitted by journalists and the public. Mga kababayan, tinan ninyo actually, ito yung pinaka-basic po na hindi po naintindihan ng mga bobong mga DDS, na si Duterte po ginawa pang mockery ang rule of law sa Pilipinas. At ang nakakatawa dito ng kababayan, kapag ginamitan po ngayon ng rule of law, itong mga DDS, nagrereklamo po sila ng rule of law. Nagrereklamo sila ng due process.
Anong ginawa ni Digong dati? Alam nyo na yan eh. Di ba? Pag nanlaban, patayin. Pag hindi nanlaban, taniman ng ebidensya. So, mockery po yun ng rule of law. Ngayon, nung nakaraan si Jun Abines, hinuli. Di ba? Si Jun Abines hinuli. Ngayon, si Jun Abines nagreklamo. Wala daw pong due process. Una sa lahat, Jun Abines, kinasuhan ka. Duman sa proseso. Duman sa rule of law yun. Kasi kung ako lang tatanungin, total kayong mga Duterte fanatics hindi naniniwala sa rule of law, dapat tinaniman ka na lang dapat ang droga. Mas maganda pa yun para maramdaman ninyo kung ano bang ginawa ni Duterte sa mga kababayan po nating namatay ng tukhang. Sabi ni Jun Abines, ano pa, umiyak-iyak pa eh. Papatayin ako nila General Torre. O, bakit di mo tawagin Diwata? Di ba Diwata tawag mo doon? Di ba? Papatayin ako nila Bongbong Marcos. Kung gusto ko nila patayin, dapat pinatay ka na lang nila. Hindi ka na hinuli. Hindi ka na kinasuhan. Actually, nakakahiya to itong report na to. O sabi pa dito, while he's not your typical corrupt leader, he has empowered corruption in an innovative way. His death squad have allegedly focused on criminals, but in fact are less discriminating. Diba? He has empowered to a bully run system of survival of the fiercest. In the end, the Philippines are more corrupt, more cruel, and less democratic. O, diba? O, sabi pa dito, continue natin. Medyo mahaba lang to, pero worth reading ito, no? Duterte beat out of 2 African strongmen for the title. South African President Jacob Zuma and recently ousted Zimbabwean President Robert Mugabe were runner-up. So, ibig sabihin ng mga kababayan, sa pinakakurakot po na leader ng bansa, tinalo po ni Duterte. Yung presidente po ng Zimbabwe at yung presidente ng South Africa. Ganyan po kakurakot, di ba, si Duterte. Di ba? Sipin nyo maraming runner-up Maraming runner-up. Hindi lang Pilipinas. Nakakahiya to, Digong. And actually, bakit ngayon lang lumabas to? Bakit February 25 lang lumabas ito? But the global panel of 9 corruption-fighting journalists, scholar and activists choose Duterte on the strength of his brutal war on drugs. Okay? Blunt, swaggering, and profane, Duterte has vigorously implemented his pledge to use any tactic necessary to stop drug use. Hitler massacred 3 million Jews, he declared, in the disturbing comparison last year. There are 3 million drug addicts, I'll be happy to slaughter them. Kita niyo mga kababayan, no? Pero mga kababayan, in reality mga kababayan, sinabi rin dito, di sinasabi ko dati pa na hindi po 3 milyon ng addicts sa Pilipinas, 1.8 million lang po. Sabi nila dito yan sabi dito okay. Philippine officials put the real number of drug users at 1.8 million. Ayan So ano bang point ko dito mga kababayan? Tinakot lang po tayo ni Duterte na meron pong narco-politics na nangyari sa Pilipinas. Pero in reality mga kababayan, ang addict lang po sa Pilipinas 1.8 million. So anong sa tingin niyo anong intensyon kung bakit sinabi ni Duterte na 3 milyon at narco-politics po ang Pilipinas? Siyempre, gusto niya lang pong takutin ng mga tao na kung sino man nangaharang sa akin, papatayin ko. Ayun po malinaw dito Ang tukhang mga babayan, hindi po ito tungkol po sa pagsugpo laban sa droga. Ang tukhang po ay para takutin na po ang mga Pilipino. Ito ang tanong ko mga babayan Kung kayo si Duterte, 1.8 million lang po ang adik sa Pilipinas, anong gagawin ninyo? Magpapatokhang kayo o paparehab ninyo? Ayun ang palagi kong tanong sa inyo Di ba? Hindi nga, kayo. 1,500 na nanonood. 1.8 million lang po ang adik sa Pilipinas. Ilan na populasyon ng Pilipinas? 100 million. So more than 1% lang.
So, ano gagawin ninyo? Papatayin ninyo o ipaparehab ninyo? At ang tanong dito mga kababayan, wala naman pong drug syndicate, di ba, na pinaganon eh. Puro mga mahihirap eh. Di ba? Hindi lang po tayo nakalata nito. Ibang bansa na rin po nakalata nito. Hindi lang po tayo. Oh. Sabi pa dito, ito malupit. Ito Duterte was a runner-up in 2016 when Nicolas Maduro sa Venezuela was chosen as a person of the year. Maduro presidency in Venezuela has beggared its own rich nation, set murder and crime rates soaring, and has been notable for mismanagement and oppression. Previous person of the year include Russian President Vladimir Putin, 2014 and 2013, the Romanian Parliament. O kita nyo mga kababayan, noong 2016 mga kababayan, number 2 si Duterte, number 1 si Maduro. 'Di ba yung hyperinflation ng Venezuela? O 'di ba? Yan yun, 'di ba? The Romanian winners made corruption news again at the end of 2017 for considering measures to decriminalize abuse of office or offenses that cost less than so whatsoever mga babayan. So ang point ko dito mga streetwise ito. Ito po yung mga listahan po ng mga kurakot na presidente sa buong mundo kada taon. Ayan 2012 si Ilham Aliyev. Hindi ko lahat ng mga to So 2013 Romanian Parliament, so buong gobyerno ng Romania. 2014 si Putin. 2015 si Djukanovic. 2016 si Maduro. 2017 si Duterte. Ano nyo? Ibig sabihin mga kababayan, si Duterte po ang pinakakurakot sa buong mundo noong 2017. Galing, no? Hello po, Just Vlog from Kuwait. Opo. Nagtrabaho po ako dyan dati sa Kuwait sa Bayan Palace. 2009 hanggang 2013. Oo. 4 years ako dyan. Diba? Masikip na lugar yan, Kuwait. Daming tao dyan. Daming kabayan dyan sa Kuwait, no? So, ano babae? Tinan nyo, Actually, updated naman ito. So, tanong dito, kung kurakot si PBBM, asan si BBM dyan? Di ba sabi ng mga Duterte fanatics, Bakero, ang pinakakurakot talaga dito, si Duterte, si Bangag. Wala nga sa listahan, no? Si Duterte na sa listahan. Si PBBM wala. So, sino pinakakurakot? Di ba? So, grabe, kakaya kayo. Mayor pa lang kurakot na, di ba? Yan sinasabi ko So, yun mga babayan, so kayo po, may content lang yun. So, ano masabi nyo nga po dito na ito nga pong si Duterte po ang pinakakurakot na presidente sa buong mundo. Nangyari po yan. Di ba? Sikat si Digong, di ba? Pero si PBBM daw po. And actually, mga kababayan, na-content ko na rin ito Base rin po sa index po ng kurakot sa buong mundo, tumaas po talaga yung corruption rate sa Pilipinas nung panahon ni Digong. Di ba? So yung mga streetwise so kayo po, ano pong masabi nyo po sa content natin ngayon. So pa-comment lang po sa baba, pinabasa ko pong lahat yan. And then mga babayan, last topic po tayo. Meron po tayong last topic dito.